Mga paps, ito na ang moment na matagal ko nang pinapangarap, ang makabili ako ng van na gagawin kong camper van. Pero hindi lang basta van, dahil nabili ko ang pinaka-special na van. Nabili ko na ata ang pinakalaspag, pinaka-kinakalawang at napakaraming butas na van, mapasahig man o mapabubong. Mga paps, ito ay isang Nissan Homey, bali Japan version siya ng mga urban at siya ang napili kong gagawing camper van at papangalanan ko siyang Lumi, as in luma. Pero bago ang lahat mga paps, ready na ba kayo sa reality check? Mga paps, meron nga pala tayong biniling van ngayon. Bulok na bulok mga paps. Bali kakaulan lang kasi kanina. So, sinek ko, pagtingin ko, eto tumambad sa akin. Muwaba yung loob kasi dumadaan siya ron sa butas ng sunroof. O ayan, umpisa pa lang, may pa-sunroof na agad. Pero kakaiba tong sunroof na to kasi kapag umuulan, may libre kang shower sa loob. At malamang sa alamang, meron na rin sariling drainage system ito. Kaya di mo na kailangan ang daanan ng tubig ng aircon. Dahil ang mga tubig ulan na tumulog galing sa sunroof, galing sa bubong ay may stock sa flooring at magkukos ng pagkakalawang. Kaya kakalawangin na yung sahig. At sa kalaon ay mabubulok at mabubutas. Kaya pala, nung binibili ko tong van na to ay nasa garahe lang ng may-ari. Tapos meron pang isang sakyan nasa labas bago. Imagine yung luma nasa loob ng garahe, yung bago nasa labas. Kaya pala, mga paps, ang nagustuhan ko lang sa van na to ay magandang makina niya. So pag chinek mo, walang blow-by, walang tumatasik na lang sa dipstick, wala ring usok, at wala ring overheat. Sa ngayon, kasi hindi ko pa siya nagagamit ng malayuan. At isa pa, Japan version nito, kaya meron siyang 4x4. Pwede kong buhayin at yung likod na mga ano niya na differential ay naka-LSD. Ang ibig sabihin noon ay parehas ng gulong kumakamot. Kaya maganda siyang gawing camper van, lalo na kapag makapadaan ka sa mga rough road. Siya nga pala mga paps, wala rin nga palang aircon nito kasi walang compressor, wala ring condenser. Wala talaga lahat, literal na air lang, walang con. Buti na lamang ay merong libreng electric fan. Ops, alam ko na iniisip nyo, Paps, bakit yan ang binili mo? Bulok na bulok naman yata yan. Mga Paps, bukod sa medyo nagkamali tayo ng bili, dahil medyo mahal ang pagkakabili ko dito, ay okay na rin sa akin kasi ito yung challenge na gustong gusto kong gawin. Mahilig kasi ako mag-DIY na mga projects. Tsaka gusto ko rin kasi ng camper van na hindi lang basta gawa na. Gusto ko yung may konting kwento. At least pag natapos ko to, oo, laspag nga to sa una. Pero mas laspag ako sa gastos. So ang una kong gagawin dito mga paps ay tanggalin yung mga natitirang upuan. Bali hubaran ko lahat ito. Tatanggalin yung mga sidings, tatanggalin yung kisame, lahat ng pwedeng tanggalin, tatanggalin. So ito na nga po, nung nahubaran ko na yung van, natanggal ko na yung sidings, yung kisame, yung pinaka-cover ng sahig, ay tumambad na nga po itong mga kalawang. Mga paps, hanggang dito na lang ating video. Abangan nyo ang camper van build series ni Lumi. Hindi man perfect, pero sigurado ako, adventure naman ang kapalit nito. Pa-like naman and subscribe mga paps para updated kayo sa susunod na video. Paalam!